have an open mind and please listen to the presentation because baka magustuhan nyo at magustuhan nyo ng husto itong ating marketing plan. Dahil siguro you've been hearing a lot of presentations like this before, or maybe sinasabi nyo, nako, ito na naman, presentation na naman, kagaya din siguro ito ng iba. So again po, di ba kanina sinabi ko na at the end of the presentation, we will not be the one to make a decision, but instead, you will be the one to make a decision. Now, kung mapapansin po ninyo, na nakapakinig po kayo ng ibang mga presentations in the past, i-compare natin yung marketing plan nila at saka marketing plan natin. Ako, hindi ko sinasabi na pangit sila tapos ito na yung maganda. But then, sabi ko nga po sa inyo, kayo po ang mag-judge, kayo po mag-analyze if maganda ba o hindi maganda para sa inyo ang ating marketing plan, because even myself po, no, na-amaze po ako sa outcome ng naging marketing plan po natin, tapos real time po ito. Guys, remember, we only have to shell out $67 and it is a one-time lifetime cash out. Ayaw ng mga Pinoy, number one, yung subscription or monthly subscription. Ayaw din ng mga Pinoy yung tinatawag na maintenance. Wala itong maintenance. That is the beauty of our marketing plan. Nandiyan po lahat, auto reactivation ang meron po tayo. So kumbaga, yung direct referrals po natin, nagiging redundant po siya, paulit-ulit. Kaya kung kayo, marami po kayong kakilala, marami kayong mga direct, so ibig sabihin, just try to imagine kung ilang $20 at ilang $10 ang pwedeng umakyat sa iyo. At ito ang good news. Yung 2x14 matrix po natin, nandiyan na po yan, with or without invite. Pag nakaposition po kayo, may possibility na malaglagan po kayo. There are other companies po na nag-ooperate. Yan lang po, yan lang, sa 2x14 matrix lang po natin. Yan lang ang kanilang marketing plan. Right? At in fairness to them, may mga kumita po talaga doon even without referrals. Dito po naman sa atin, ang kaibahan natin kasi team force matrix po ito, which means you can be assured 100% na lahat ng tao from you down the line ay nandiyan po sa ilalim po natin. Kaya ito po ang nakikita ko po dito, no? Yung power of duplication po natin. Remember guys, pag naglabas po kayo ng $67, meron na po kayong 2 canister. At kung kayo po ay familiar dito sa ating barley, dati naririnig ko lang po yung barley. Pero grabe ngayon, na-try ko po sa sarili ko. Sobrang happy ako, nasa-satisfy po ako. Pasintabi po sa mga kumakain. Right? Talagang napaka-smooth as in. Tapos talagang bilugan. Yun po yung nakita. Kaya kung may problem po kayo sa constipation, please try to drink ito pong ating barley. Ang good news, 100% yung po natin, yung barley po natin. And tubig lang ang katapat, tapos inumin po ninyo, tapos yun na po yun. So 2 canister ang katumbas nung $67 nyo. In a way po, parang you are just buying the product, at the same time, there is a business attached to it. Gawin po natin o hindi natin gawin yung business, may product po kayo. Pag nandyan na sa inyo yung product, you have the option, either you sell it or you use it. Pag ginamit nyo, again, good for the health. Sabi nga, health is wealth. Mas mahal po pagka nakahiga na, pag nating ng araw, nagkasakit, tapos pinakamahal na kama po, hindi kama sa bahay. Ang pinakamahal na kama daw sa balat ng mundo o sa balat ng lupa ay kama nung nasa hospital. Right? Kasi isang higa mo dyan, pwede kang gumastos ng milyon. Pag medyo siningil na tayo ng ating kapabayaan in the past, yung katawan po natin. Right? Ang dami na po natin yan. We've been hearing a lot sa mga kakilala po natin. And mapapansin po natin yan, grabe, ipinasok sa hospital, paglabas ng hospital, grabe. Bukod sa grugi na, tapos ang mahal-mahal pa nung
binayaran. And worst, yung iba talagang binawian pa ng buhay. Right? So guys, ang sinasabi ko, ang point ko po rito, kung iisipin po natin, what's in it for you? What's in it for me? Pag nagnegosyo po tayo, di ba may puhunan naman talaga? Kung iisipin natin, $67, that is 3,990 pesos only. Where can you find a business na sa halagang 3,990 pesos and yet you have a huge potential income dito sa atin? Nakita nyo, Ma'am Telma, kung tatanungin ko po kayo, ano po kaya ang pakiramdam nyo kung sakali kumita po kayo ng kunyari extra income na $90,000 o $21,000, mga 1 million pesos? Sa tingin nyo po, medyo maganda po ba? Sa tingin nyo lang. Nakamute po kayo eh. Sa tingin nyo po, medyo gagaan ng konti ang buhay po natin, extra 1 million? Anyways, hindi ko man po kayo naririnig, but I'm sure. Super Okay. Super ganda. Wow. Yung iba po kasi, iniisip nila, ay wala akong ang ganda sana, Sir Edwin, Sir June, ang ganda sana ng product, ang ganda sana ng marketing plan, kaya lang ang problema, wala akong 3,990 pesos. Kaya minsan po, pag meron po ako na-encounter na ganon, ang kanilang iniisip o dahilan, lagi ko lang sinasabi, kung wala kang 3,990 ngayon, kailan pa ba ito nangyayari? Kasi 6 months ago, maaaring wala ding 3,990. 3 months ago, wala pa rin 3,990 pesos. And ngayon, wala pa rin 3,990. So wala po, there's no difference from today, 1 month from now, 2 months from now, or even 6 months from now. Kasi hindi po yun ang problema. Ang problema, sabi nga, kung may gusto tayo, may paraan, at kung ayaw, maraming ganon, dahilan. So, para sa akin po, 3,990 is not a problem, but it is the solution to our money problem. Di ba ang bottom line, bakit po ba tayo nagtatrabaho? Yung iba po sa atin nagtatrabaho sa opisina o kaya kung saan man pong mga trabaho. What is the, anong dahilan? What's the bottom line? Bottom line, we work so hard is because we want to make money. Would you agree also? So, bottom line, that's the bottom line. We work so hard because we want to make money. Ako po, I've come to realize that working hard pala is completely different from working smart. Dahil hindi po lahat ng tao na nagtatrabaho na masipag ay umaasenso. Depende kung ano ang ginagawa. Like for example po, ako, when I was still working, ang sipag-sipag ko, umaalis ako ng bahay, 6 a.m., tulog yung baby ko. Pagdating ko ng bahay, 9:30 to 10 p.m., tulog na naman po yung baby ko. Tinubuan na lang ng ngipin yung anak ko, hindi ko pa nakita. Right? Pero ang sipag-sipag ko. And one time, may nag-invite po sa akin sa industriya na ito, network marketing business. I used to be very negative about network marketing business because I thought ang network marketing business is yung people who had nothing to do. But I was wrong. Right? Kasi nung time po na yon, talaga namang wala akong idea eh. Ang ganda pala ng network marketing. Ang ganda pala ng multi-level marketing. So anyways, to cut the long story short, yung nag-invite sa akin, refuse ko po yun. And for 2 long years na hindi kami nagkita, after 2 long years, by chance, to cut the long story short, nagkita po kami sa isang mall. So intentionally, in-invite po niya ako. Sabi niya, sir, kumusta? Nagkumustahan kami and intentionally in-invite niya ako sa bahay po nila. And on our way, sa bahay nila, nagulat ako kasi ang ganda na sasakyan niya. So, I thought driver siya nung kung sino man may-ari ng sasakyan na yon. Lalo na nung dumating kami sa bahay niya, akala ko katiwala sila. And to my surprise, nandun yung family niya. And again, to my surprise ulit, yung bahay na dinatnan ko, tapos yung sinakyan, sa kanila pala yon. So nag-dinner kami eventually together with his family. And after ng dinner, doon na nagsimula ang kalbaryo ko. Kasi at
that time po, medyo full of pride pa ako eh. So nung sinabi niya sa akin, Sir June, you should have listened to me, you should have joined to me nung time na in-invite kita kasi alam ko kung gaano ka kasipag, napakasipag mo. But Sir June, meron lang po akong itatanong sa iyo. Over the last 8 years or 10 years na nag-work ka, if I may ask to you, no offense meant, but if I may ask to you, when was the last time na sumobra yung sweldo mo ng 15 at katapusan? Alam nyo, for the very first time, nawala po yung ego ko, nawala yung pride ko. Siguro kung pinairal ko yung pride ko, pwede kong sasagutin na malaki ang sweldo ko, pero wala eh, no choice ako eh. So I had nothing to do but to humble down myself kasi una, nasa bahay nila ako at pangalawa, pinakain ako tapos maganda yung treatment sa akin. So yun lang, para sa akin, hindi ako nagsalita dahil kung nagsalita ako at that particular time, magsisinungaling lang po ako. So nung tinanong ako, when was the last time na sumobra yung sweldo ko ng 15 at katapusan? Wala po ako ma-remember kasi as far as I remember, pagpasok ng sweldo ko sa kanan, lipat lang sa kaliwa, pasok, labas, pasok, labas. So ang tawag po doon is hand-to-mouth existence. Parang pang ano lang, sa Tagalog, makaraos lang. Tama po ba? Meron po ba kayong mga kakilalang ganon? Meron po ba kayong kakilala na every time na lang na pagsweldo, hindi pa dumarating yung sweldo, ubos na? Meron po ba tayong kakilala? Kasi sabi nila, ang sweldo daw parang coke. Minsan, sakto, pero madalas, zero. Yan po yung sweldo po. Right? So, ako, that time, parang sabi ko, oh my God, parang alam nyo po yun, parang nawala, natunawang kaagad ako doon sa mga naririnig ko. Parang yung kinain ko na napakasarap, parang bigla akong nagutom sa sobrang parang ano ko eh, so sobrang na pressure ako doon sa mga kwentuhan na yun. So guys, ang sinasabi ko po dito, again, maybe you've been into so many companies already and nothing has happened. And ngayon nakikipaglaban pa rin tayo sa hamon ng buhay. Pero ito lang po ang masasabi ko po sa inyo. In network marketing business, as I do believe, there is no such thing as failure in network marketing business, but only delayed success. Why? Because as long as you keep on doing it, nandoon yung opportunity na mag-succeed po tayo. But if one day, sabihin natin, I'm gonna stop, then period. That's it. Remember, all successful people in the network marketing business, they have failed several times before they finally succeeded. So kung walang nangyari sa iyo, sa unang kumpanya, pangalawang company, pang-apat, yung iba nga 10 eh, yung iba nga 20 pa eh. If nothing has happened, wala po ito sa edad. Ma'am Telma, Sergey, wala po ito sa edad. So, sabi nga, kung walang nangyari sa atin in the past, who knows? Baka ito na po yung breakthrough natin. Ako, I do believe yung breakthrough. Nung nakaraang presentation, naikwento ko po yung kwento ng isang colonel na ang dami niyang failures na pinagdaanan. Right? Yung nakadiscover po siya ng isang recipe na masarap, chicken, feeling niya, papatok sa market. However, ang dami po niyang kinausap and nobody wants to take the initiative o wala man lang gustong mag-invest para sa kanya para pondohan yung na-discover niyang recipe. So eventually, he was able to talk to 100 people, 200, eventually naging 500, lahat po yun nag-no. And eventually, naging 1,000, no pa rin. Kung kayo po, kung mausap kayo ng 1,000 katao and lahat nag-no, possible mag-give up na po tayo. Pero ito, hindi. Tuloy-tuloy po siya at hindi po siya nag-give up. So anong ginawa po niya? Tuloy-tuloy pa rin. Kumausap siya 1,001, 1,002, hanggang sa kumausap po siya 1,000. He was able to talk to 1,009 people and they are all say no. Ayaw po niya. Pero hindi pa rin po siya nawalan ng pag-asa. And finally, when he was about to give up, pero isa na lang, yun yung nag-yes sa kanya, yung pang 1,010. And that was the birth of KFC. Ito po si Colonel Sanders, yung story po ng KFC. So guys, in short, maaaring na-reject tayo so many times in the past. Okay lang yan.
Remember, sa ganitong business, the no today, maybe yes tomorrow. Wag lang kayo mag-give up. Kasi minsan, ang magno-no-no sa atin, sometimes yung mga relatives pa natin, yung mga mahal natin sa buhay. Right? Yung mismong akala mo sila na yung mauuna, pero sila pa yung minsan kukutsain ka pa kakantsawan ka pa, ay, si Mr. na. Anyways, ignore them. Kasi ganun talaga Hindi lahat, not all the people that you're going to talk to in this business will say yes to you. Many of them will say no. It is okay. Okay lang. Surpresahin na lang po natin sila. 6 months, 1 year, or even 2 years from now. Ang importante doon, itinutuloy-tuloy po natin. Kasi, kanina may nabasa po ako na I don't know, nakalimutan ko na, pero mayroon nag-post na kung lugi ka, I don't know kung exact words, I don't know kung sa tingin mo, ayaw mong sumali sa negosyo kasi baka malugi ka. Tapos doon sa bandang baba, for 20 years na nagtatrabaho ka at wala pa rin nangyayari, hindi ba yun lugi? It does make sense, di ba? It makes sense. Right? So, guys, medyo napapahaba ako ng kaunti at medyo ginaganahan ako magsalita, but ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. I know you know a lot of people. Again, not all the people that you are going to talk to will join right away in our business. Pero ako, I'm pretty much sure that I know some of them might be interested also. Right? You just have to look for at least four people. I suggest just look for at least 4 people who cannot say no to you. 4 na hindi makapagsabi ng hindi sa inyo. Who are these people? Maybe meron kang, kung ikaw at the age of 50 or 60, maaaring meron kang ng inaanak sa kasal. Lalo na yung binyag, lalo na yung mga apo na paborito kayo. Yun, these are the people na tinutukoy ko. Kausapin nyo, yung inaanak mo sa kasal, narinigaluhan mo ng ref o kaya ng ano pa ba, washing machine. Pag hindi nag-join sa iyo, sabihin mo, bawiin ko yung regalo ko sa iyo. Joke only. But what I'm saying is, I know mayroon po tayong at least 4 people who cannot say no to us. Depende po lang kung ano po ang itinanim natin para sa kanila. But I'm pretty much sure mayroon po tayo. Don't mind doon sa mga hindi. Wag lang po nating aawayin yung mga taong hindi yung mga taong nag-say no sa atin. Because eventually, magsisay yes din yan po. Remember, the word na the no today, maybe yes tomorrow. Pag inaway mo yan, kahit successful ka pa, kahit nagda-drive ka pa ng Mercedes-Benz, pag inaway mo yan, hindi ka na talaga papansinin yan. Inaway mo na Hayaan mo na, okay lang yan. Hindi naman yan, hindi naman yan mawawala sa paningin mo. But ang importante doon, time will come, pag ikaw nakasakay sa magandang sasakyan, tapos nadaanan mo siya, naglalakad sa kalsada, pag pit-pit may busina, ibinaba mo yung windshield mo, tapos pagtingin niya sa'yo, sara mo na ulit, tapos diretso ka na, joke. Pasakayin mo para ma-feel niya yung, yung ganda na sasakyan mo. So guys, sabi ko nga, itong Zoom po natin, gagawin po natin ito every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, yung mga iba na, syempre, lalo na ngayon, tagbaha, kaya siguro konti lang tayo ngayon, but ako, I do believe the power of one. Kahit isa lang yan, ang dumating dito tuloy, umulan, bumagyo, tuloy ang Zoom po natin. Right? Kasi I do believe on the power of one. One can make a difference. It can give you thousands of people. Ako, parati ko pong ginagawang sample yung sarili ko po. Kasi ako, once upon a time, may nag-invite po sa akin sa isang networking business. Ako lang, since very independent po ako, I take ownership of the business. Kahit wala siya, gagawin ko yung business. And once upon a time, from me, down the line, umabot kami ng hundreds of thousands sa organization ko. Remember, kung dito yung nangyari, Diyos ko, ilang $10 kaya, ilang $20 kaya ang makukuha po natin. So, ganun lang talaga. Maring kayo
wala kayong masyadong contacts, pero yung taong nakuha nyo, ang daming contacts, ang dami niyang connections, ang dami niyang mga kakilala, at maaaring kayo mahiyain na mag-present, pero yung mga nakuha nyo, puro sila walang hiya, hindi naman walang hiya, puro sila hindi mahiyain. Nakuha niyo po? So again guys, anything that is happening under to you, from you down the line, still under to you. Kaya yung matrix po natin, grabe, na-excite po ako rito. Sa totoo lang, kanina meron po kaming dinemoha, meron po kami presentahan, and the other day may nag-withdraw na ang bilis ng withdrawal after an hour o less than an hour dumating sa kanya yung kanyang payout. So ako guys, natutuwa po ako kasi kahit paunti-unti na, pero ito na po yun, yung system. Hindi ho tayo mapapahiya at rest assured na makakatulog kayo na mahimbing. Paggising nyo bukas, nandiyan pa rin yung company. Tapusin na po natin yung cycle na paulit-ulit na hanap tayo ng hanap. Parang ang tawag doon, now you see them, now you don't. Nakakasawa na po yun. And sabi nga, iisa lang po yung mukha natin. Mahirap pag nasira ang bad image natin. Nasira na, bad image pa. So guys, tingnan lang po natin ito. And lastly, ang sinasabi ko po sa inyo, if you want to join, please remember the word DIN or do it now. Why do it now? Because right now, maybe 99.9% of the people that you know, pangatlong araw pa lang po natin, pangatlong beses lang po natin na nag-Zoom. Maybe 99.9% of the people you know doesn't have any idea pa what Prime Wave is all about. Huwag niyo na pong antayin na kayo ang ma-invite nila, instead na kayo ang mag-invite po sa kanila. Again, guys, kung hindi pa ho kayo nakakapag-activate ng account nyo, please don't think about the 3,990 pesos. Think about the money and the opportunity that you are going to lose pag hindi po natin ginawa ang business po na ito. So I hope mayroon po kaming na-impart na ano po sa inyo, na nakapagbigay po kami ng inputs po sa inyo, at hopefully by this coming Saturday, each one, bring 2, bring 4, damihan po natin. And again, take advantage na tayo po ang nagsisimula po dito. And hopefully, ngayon magsimula po tayo dito sa Luzon, but eventually, kakalat po ito from Luzon, Visayas, and Mindanao, and eventually sa iba't ibang bansa po. So ganun naman po talaga yan. Humble beginning, ika nga po. Alright, so thank you so much po. And